Balikan na po natin yung issue ng bus ban sa Maynila. Makakausap po natin si Chairman Winston Hines ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Chairman, magandang tanghali. CPR kang help po ito. Magandang tanghali, Pia. Chairman, medyo mainit po yung sitwasyon kanina sa Maynila dahil mismong si Mayor Erap at Vice Mayor Isko ang nanguna doon sa panguhuli sa mga bus na talaga namang nagpupumilit na pumasok sa Maynila. Para po ba sa LTFRB makatwiran yung ginawa ng mga bus na talaga nagpupumilit pumasok po sa Maynila? Sa amin pong palagay ang mga bus operators po natin na may mga lehitimo at valid at existing franchises ay mayroon po silang karapatan na gawin ang pagpasok sa Manila dahil ito ay kasama doon sa otorisado po nilang ruta na ipinagkaloob po ng LTFRB. So, yung patakaran, yung mismong paglabas ng ordinansa ng lokal na pamahalaan ng Maynila, sa tingin niyo po ba legal po ang paglabas ng ordinansa ito? Nananaig ba yung local ordinance doon sa prangkisang ibinibigay ng LTFRB? Linawin natin ito, Pia, no? Dahil sa aming kaalaman, ang pinagbabasihan ng City of Manila ay isa lamang resolusyon. At ang resolusyon na ito ay nagpapahayag lamang ang kagustuhan ng Manila na i-regulate nila ang kanilang mga lansangan para sa pagpasok ng mga pampublikong sasakyan. At dito sa resolusyon ay hindi nga nakalagay kung anong klaseng regulasyon ang kanilang ginagawa. Kaya nakikita natin ang ginagawa nilang eksperimento. Dito ho nababahala at hindi nagkakaroon ng kalinawan ang ating mga bus operators. Dahil kung eksperimento po ito at kung pabago-bago ang kanilang ginagawang polisiya, ay hindi ho maganda sa pagpapatakbo ng ating public land transportation laws. Chairman, linawin ko lang din po, yung LTFRB po ba at lokal ng pamahalaan, nagkaroon na po ba ng formal na pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap? Hindi pa ho kami nagkakaroon ng pakikipag-usap po sa kanila. Pero kayo po nagsabi rin na parang medyo mahirap para sa doon sa panig ng mga bus operator, kung pati ng mga bus driver kung puro eksperimento. So wala ho bang nag-iinisyatibo para po ba sa inyo kailangan manggaling sa Maynila ang inisyatibo para makipagdialogo sa inyo? Hindi naman po kailangan manggaling po sa kanila. Ito po ay ang alam po namin ay tuloy-tuloy naman ang pagdadialogo ng ating mga bus operators at ang mga opisyalis ng Manila. Kaya nga lang po ito ay hindi na ho sila nagkakaroon ng kasunduan dahil doon sa mga patakaran na hinihingi ho sa kanila ng City of Manila kagaya ng pagkakaroon ng terminal na hindi naman ho nila kailangan at ang mga singil na pinapataw sa kanila ng isang pribadong kumpanya. Kaya po dito ay hindi na ho makakapayag ang mga bus operators tungkol dito. So yung mga bus operator na po, hindi po ba sila humihingi ng tulong mula sa LTFRB pagdating sa kanilang pagkikipag-usap sa lokal na pamahalaan? Ito po ay patuloy din ang aming pakikipag-usap sa kanila at ang aming ang sinasabi, kami ay nananatili na ang stand natin ay meron silang karapatan para ituloy ang lehitimo nilang negosyo sa loob ng Maynila. Chairman, panghuli na lamang po, sabihin na po natin, ibang lokal na pamahalaan sumunod sa ganitong klaseng patakaran para sa kanilang mga lugar o mga lungsod. Ano tingin nyo magiging epekto dito? Hindi ho ba medyo kasi baka it might set a precedent for other municipalities? Yan nga po ang aming tinututulan at kung bakit hindi namin makakapayag sa ganitong pamamaraan na ang bawat munisipyo o syudad ay magkakaroon ng kanilang sariling regulasyon. Dahil tayo po ay isang buong pamahalaan at mayroong hierarchy po ng ating mga batas at ang mga ordinansa o ang mga resolusyon ng mga local government units ay hindi dapat maniig sa isang national law. Kilalanin po dapat nila dahil kung hindi ay magkakaroon tayo ng kaguluhan kung ganito ang mangyayari kagaya ng nakikinat nating kaguluhan dyan sa Manila. Maraming salamat po, LTFRB Chairperson Winston Hines. Magandang tanghali po. Maraming salamat at magandang tanghali din, Pia.